Alam mo bang minsan mas nakakabaliw ang hindi ka nawawala, kundi hindi ka lang maintindihan, hindi siya makatulog, hindi dahil sa no contact mo, kundi dahil sa tanong na iniwan mo. Bago natin simulan, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa dami ng videos tungkol sa no contact strategy, parang ito na ang ultimate na solusyon sa lahat ng heartache, ghosting, o dating games. Pag hindi mo siya pinansin, hahanapin ka. Pag nawala ka, saka ka lang niya mamimiss. Silence is power. Pero bakit may mga lalaki pa ring sumusubok ng no contact pero hindi pa rin hinahabol? Hindi man lang nasasaktan yung babae. Hindi man lang nagtatanong kung nasaan ka. Walang I miss you. Walang kumusta ka na. Bakit? Kasi predictable ka. Kapag alam ng babae na galit ka o gumagamit ka ng strategy, nawawala ang epekto ng mystery. Kahit hindi mo siya ini-inform na no contact muna ako, makikita niya sa mga galaw mo, sa pagiging cold mo, sa timing mo ng pag-disappear. Sa utak niya ang dating ay, okay, drama na naman. Strategy lang to. Magpaparamdam din to after ilang araw. At doon pumapasok ang problema. Nawawala ang psychological confusion. Ang no contact, kapag obvious at expected, ay nawawalan ng bisa. Hindi na siya nagtatanong kung bakit ka nawala. Alam niya na ang sagot. Gusto mo bang habulin ka niya? Gusto mong mamiss ka niya? Gusto mong ikaw ang laman ng isip niya bago siya matulog. Hindi yan mangyayari kung predictable ka. Ang predictable na lalaki, hindi nagtatagal sa utak ng babae. Let's face it. Kapag alam niyang umaasa ka pa rin, kapag ramdam niyang isa lang to sa mga testing phase mo, wala siyang pressure, wala siyang urgency, wala siyang emotional pull, wala siyang takot na mawala ka talaga. Kahit pa 30 days kang hindi magparamdam, kung hindi siya naguguluhan, hindi siya mababaliw. At tandaan mo, yung pinakamalakas na emotion sa isip ng babae ay hindi love, kundi confusion. Kapag confused siya, dun siya nagkakagulo. Doon niya in-stock ang profile mo. Doon siya nagbabalik ng mga memories niyo. Doon niya sinasabi sa mga kaibigan niya, hindi ko alam, parang ang weird. Hindi ko ma-explain, pero hindi siya mawala sa isip ko. Kapag narinig mong sinasabi niya, yan ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Pero kung deadma lang siya, chill lang, hindi ka nagpaikot sa utak niya. At dito papasok ang psychological hack number 1, the mystery effect. Ang hack na ito ay hindi lang simpleng disappear. Hindi ito basta cold treatment. Ito ay ang intelligent use of uncertainty para magkaroon ka ng puwersa sa utak ng babae. Ano nga ba ang mystery effect? Ito yung ginagawa mong hindi niya alam kung ano ka talaga sa kanya ngayon. Hindi ka na sweet pero hindi ka rin rude. Minsan online ka, minsan wala. Minsan nagli-like ka ng story niya, minsan scene lang. Hindi ka nagpapaliwanag. Wala kang clear closure. Ang ginagawa mo ay nag-iiwan ka ng tanong, hindi ng sagot. Halimbawa, may pagka-active ka ulit sa social media pero hindi mo siya pinapansin. Nagpa-story ka ng travel or productivity pero never mo siyang tinag o binanggit. Ang tanong sa isip niya, sinong kasama niya? Sinong nagpicture? May iba na ba? Nag-comment ka sa post ng mutual friend niyo pero hindi mo siya fina-follow up. Ibig sabihin, alam niyang online ka, pero hindi ka interesado sa kanya. Ang tanong sa isip niya, bakit hindi siya nagme-message sa akin? Nagbigay ka ng reaction sa story niya, or tapos nawala ka ulit ng ilang araw, may cue pero walang follow-up. Tanong sa isip niya, nagparamdam siya tapos bigla na lang wala? Ito ang power ng emotional ambiguity. Hindi ka lang basta no contact. Ikaw ay isang unresolved puzzle, isang cliffhanger, isang tanong na gusto niyang sagutin. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Experimental Social Psychology, may ginawang experiment sa mga babae. Sila ay pinakita ng profiles ng mga lalaki. Ipinakita sa kanila kung sino sa mga lalaking ito ang interesado sa kanila, hindi interesado o hindi sure kung interesado ba o hindi. Guess what? Pinaka na-attract sila sa mga lalaking uncertain. Yes, hindi yung obvious na gusto sila. Hindi rin yung malamig, kundi yung mga lalaking hindi nila ma-decipher. Bakit? Dahil sa dopamine effect of incomplete rewards.
Kapag nabigyan ka ng full reward, dopamine spike, tapos normal na ulit. Pero kapag maybe may reward, kapag baka gusto ka rin niya, nagiging obsessive ang utak. Paulit-ulit iniisip ng utak ng babae ang, may chance pa ba kami? Gusto ba niya ako o hindi? Ako ba ang iniisip niya? Hindi ka na lang lalaki sa buhay niya, isa ka ng emotional puzzle. At hindi mapakali ang utak ng babae hanggat hindi nasasagot yon. Bonus tip. How to apply the mystery effect. Be unexpected. Kung dati consistent ka sa pag-good morning, bigla mong itigil. Pero wag mong gawing obvious na sinadya mong itigil. Magpaka-normal lang. Hindi mo kailangan ng explanation. Maintain low-key presence. Mag-online ka sa tamang oras pero wag mong i-message. Minsan mag-story, minsan wala for 3 days. React without engagement. Pwede kang mag-react sa post niya, pero wag kang mag-send ng follow-up message. Leave her hanging. Post things that raise questions. Isang coffee shop picture na may 2 tasa pero walang context. Isang caption na reset or detachment pero walang explanation. Wag mong lagyan ng drama. Hayaan mong siya ang mag-isip. Don't clarify anything. Kapag nag-message siya, sagutin mo ng neutral, hindi needy. Ang goal mo ay hindi ipakita na galit ka o bitter ka. Ang goal mo ay magmukha kang at peace pero out of reach. Paano kung may paraan para kahit hindi ka nagpaparamdam, ikaw pa rin ang naiisip niya kahit ayaw niya? Hindi ito magic. Ito ang trigger anchor. Sabihin na natin ginawa mo na ang no contact. Nag-disappear ka na. Wala kang message, wala kang presence, wala kang reaction. Pero bakit parang okay lang siya? Nagse-selfie pa rin siya sa story. Nagpo-post pa rin siya ng healed quotes. Kumakain pa rin siya sa mga lugar na dati niyo lang pinupuntahan at mukhang masaya pa siya. Bakit ganon? Kasi wala kang iniwang emotional anchor. No contact is just absence. Pero ang trigger anchor ay memory na may emosyon. At ang memory na may emosyon, kahit anong pilit niyang burahin, bumabalik. Ang iniwan mo lang ba ay silence? O may iniwan ka bang emotional trigger? Kasi kung wala kang naiwan, madali siyang makakalimot. Madali niyang ma-replace ang routine niyo. Madali niyang masabing, wala lang naman pala siya. Pero kung naiwanan mo siya ng trigger, kada may maaamoy siyang pabango na katulad ng suot mo, kada maririnig niya ang isang kanta, kada madadaanan niya ang lugar na pinuntahan niyo, parang nandun ka pa rin. Ang tawag dito sa psychology ay emotional encoding. At kung matutunan mo kung paano ito gamitin, kahit anong no contact ang gawin mo, ikaw pa rin ang mararamdaman niya. Ang trigger anchor ay isang bagay, lugar, amoy, tunog, o habit na ini-associate niya sa iyo na may kalakip na emosyon. Hindi lang ito basta memory. Ito ay memory na sinilyuhan ng emosyon. Kapag narinig niya, naamoy niya, nakita niya, nararamdaman niya ang eksaktong emosyon nung kasama ka niya. At kung mas intense ang emosyon na naranasan niya sa moment na yon, mas malalim ang anchoring. Paano magtanim ng trigger anchor? Step 1. Gamitin ang lakas ng senses. Pabango, gumamit ng specific scent na lagi mong suot kapag kasama mo siya. Halimbawa, isang particular na fresh scent na bihira lang gamitin ng iba. Kapag naaamoy niya ito sa ibang tao, ikaw ang maiisip niya. Music. Lagi mong patugtugin ang isang kanta kapag nasa car kayo o habang sabay kayong nagre-relax. Don't tell her it's your song. Let the brain do the anchoring. Touch behavior. Isang unique na gesture na ikaw lang ang gumagawa. Halimbawa, pagtapik sa noo, pagkiss sa balikat o pagkurot sa pisngi. Ulitin mo ito sa pinaka-intimate, pinaka-emotional moments ninyo. Step 2. Emotional intensity. Hindi sapat na present ka. Kailangan intense ang nararamdaman niya habang nangyayari ito. Nung tinulungan mo siyang umiyak at sinabi mong kahit anong mangyari, nandito lang ako. Nung nagbonding kayo sa ulan at pinagtawanan niyo ang lahat ng bagay. Nung niyakap mo siya habang sobrang lungkot niya at walang ibang tao sa paligid. Kapag ganitong moments mo iniwan ang anchor mo, meron ang pagkakatatak. Step 3. Gamitin bago mag-no contact. Bago ka tuluyang mawala o mag-disappear, mag-create ka ng malalalim na trigger scenes. Halimbawa, isang huling date na sobrang saya tapos wala ka ng paramdam. O isang intense na usapan
deep eye contact, tapos konting tahimik, tapos hindi ka na ulit nagparamdam. Ang emosyon na naiwan mo, yun ang kakain sa utak niya. Ayon sa behavioral psychologist na si Ivan Pavlov, ang tao ay napoprogram emotionally through stimulus association. Ang experiment niya sa mga aso, Pavlov's dog, ay ganito. Bawat pakain niya sa aso, pinapatunog niya ang bell. Sa simula, walang effect ang bell. Pero pag paulit-ulit naging automatic na. Pag narinig ang bell, naglalaway na ang aso, kahit walang pagkain. Sa tao, ito ay mas malalim. Pag narinig niya ang kanta nyo, naiiyak siya. Pag naamoy niya ang pabango mo, naalala niya ang yakap mo. Pag nadaanan niya ang restaurant na pinuntahan nyo, tumigil siya saglit. Kahit may boyfriend na siya, kahit galit siya sa'yo, triggered pa rin siya. Kasi ang emosyon hindi marunong ng logic. Ang trigger, hindi nakikinig sa utak, nakikinig sa katawan. Halimbawa, pinapakinggan nyo palagi ang Until I Found You habang nasa car kayo, late night drive. May time pa nga na pinatugtog mo ito habang tinitingnan mo siya na parang sinasabi mong, ikaw na talaga, araw na ng hiwalayan. Nag-no contact ka. Months later, nasa Grab siya. Tapos biglang tumugtog yung kanta. Boom, naiyak siya. Hindi niya alam kung bakit. Kasi yung kanta naging trigger anchor. At ikaw, bumalik sa isip niya kahit wala ka. Halimbawa, nagpasyal kayo sa rooftop, wala masyadong salita. Tumingin ka sa kanya tapos tahimik lang. Ni hindi mo siya hinalikan. Pero naramdaman niya yung tension. Tapos niyakap mo siya sa lamig ng hangin. Pag naulit ang eksenang yon, kahit hindi ikaw ang kasama niya, ikaw pa rin ang mararamdaman niya. Magababala, huwag gamitin kung hindi seryoso. Warning, huwag mong gagamitin ang trigger anchor para lang paikutin ang babae. Hindi ito panglaro. Emotional connection ito. Kung wala kang balak panindigan, huwag kang magtatanim ng emotional seeds na hindi mo kayang alagaan. Ginagamit ito ng mga mature na lalaking marunong magpigil at marunong magrespeto. Ang tunay na stoic, alam kung kailan tumigil sa panlilinlang. Kung gusto mong hindi lang siya maghanap ng presence mo, kundi maalala ang emosyon ng pagkasama mo, gamitin mo ang trigger anchor. Hindi sapat na hindi ka nagpaparamdam. Dapat kahit hindi ka nagpaparamdam, ikaw pa rin ang nararamdaman. Ang pinaka nakakabaliw na lalaki, hindi lang nawawala. Binabago niya kung sino siya. Habang pinapanood siya ng babae mula sa malayo. Gusto mong habulin ka? I-reprogram mo kung paano kanya naiisip. Ginawa mo na lahat. No contact, mystery effect, trigger anchors. Pero bakit parang hindi pa rin siya naa-attract? Bakit parang kahit ilang linggo ka nang wala, hindi pa rin siya na-curious kung anong nangyayari sa'yo? Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag ang image mo sa utak ng babae ay desperate, needy, or weak, kahit mawala ka pa ng isang taon, yun pa rin ang maalala niya. Ang problema ay hindi kung nasaan ka, kundi kung sino ka sa utak niya. Kaya ngayon, kailangan mo ng identity shift. Kung iniwan ka niya bilang lalaking sobrang clingy, o lalaking hindi makapagdesisyon, o lalaking laging umaasa sa kanya emotionally, yun ang lalaking nasa utak niya ngayon. Kahit wala ka na, kahit hindi ka na needy, kahit nagbago ka na sa totoo mong buhay. Kung hindi mo binabago ang identity mo sa utak niya, useless. Kasi ang tao, lalo na ang babae, ay mahilig maglagay ng label. Siya yung guy na emotional. Siya yung hindi marunong humawak ng boundaries. Siya yung laging available. Siya yung boring. Siya yung wala namang direction. At kapag ganito ang pagkakakilala niya sa'yo, kahit anong gawin mong no contact, ang iniisip pa rin niya, wala naman akong namiss. Kaya ang kailangan mong gawin ay hindi lang mawala, kundi i-reprogram ang imahe mo sa isipan niya. Ano ang identity shift? Ito ay ang conscious transformation ng perceived image mo sa isip ng babae habang wala ka. Ibig sabihin, habang hindi ka nagpaparamdam, binabago mo ang pagkakakilala niya sa'yo indirectly. Ito yung pinaka-advanced sa lahat ng psychological hacks. At kung magagawa mo ito ng tama, hindi lang curiosity ang mararamdaman niya, kundi paghanga. Paano mo babaguhin ang perception niya kahit wala ka? Controlled visibility, silent branding. Hindi ka nagpaparamdam sa kanya, pero nakikita niya ang pagbabago mo. Nagpo-post ka ng growth-related content. Books na binabasa mo, gyms na pinupuntahan mo, projects na tinatrabaho mo, o kahit trips na solo mong ginawa. Hindi mo kailangan magpakitang cool ka. Just show development, calmly, confidently, and with mystery. No captions like new me. Walang ganon. Hayaan mong siya ang mag-isip. Ang goal,
Pag nakita niya ang post mo, hindi niya alam kung paano ka na i-label. Wait, siya ba to? Parang iba na siya. Bakit bigla siyang naging mysterious and composed? Bakit parang mas confident na siya ngayon? This confusion becomes fascination. Passive mutual connections. Kapag may mutual friends kayo, gumamit ng passive social proof. Let them talk about your growth organically. Huwag mong utusan. Huwag mong i-direct. Example, nagkita kayo ng mutual friend nyo. Chill lang. Masaya kang kausap. After nyo magkita, ang gagawin niya, magkukwento yun sa kanya. Oy, nakita ko si pangalan mo. Parang ibang tao na siya ngayon. Mas focused na siya. Ang lakas ng aura. Mukhang may bago siyang ginagawa. Ang impact, hindi mo sinabi. Hindi mo pinilit. Pero nabago ang image mo sa utak ng babae through someone else. Mas believable, mas powerful. Quiet confidence plus absence, chubid respect. Kapag hindi mo siya kinukulit, pero alam niyang nagiging successful ka in your own lane. Kapag hindi ka nagpapaliwanag, pero kitang-kita ang glow up mo. Kapag hindi ka nagpapansin, pero bigla kang umangat, dun siya mababaliw. Hindi dahil na-miss ka niya, kundi dahil hindi ka nabagay sa dating pagkakakilala niya. At ito ang pinakamasakit. Kapag napagtanto niyang ang version mo ngayon, yun pala ang lalaking gusto niyang makilala ngayon. Pero wala ka na. Ayon sa isang study mula sa University of California, ang taong pinaniniwala ang nagbago ay mas nagiging attractive kaysa sa taong consistent lang ang image. Bakit? Kasi ang change ay sign ng growth. At ang growth ay sign ng capability, confidence, and emotional maturity. Ang babae ay naturally naa-attract sa lalaking may direction. Marunong magdisiplina sa sarili. Hindi nagpapaliwanag pero lumalalim. Kapag nakita niyang you evolved without her, dalawa lang ang mararamdaman niya. Pagsisisi, intriga na may halong paghanga. At ang combination na yan ay tinatawag nating silent revenge. Hindi ka nagalit. Hindi ka nag-message ng one day you'll regret this. Hindi ka naging bitter. Nagbago ka lang, tahimik, malupit, epektibo. Real-life scenes, gamitin ito sa tamang timing. Post-glow up, no explanation. Nag-post ka ng photo mo sa gym. Walang caption. Walang hype. Just clean, confident energy. Hindi siya makapaniwala. Siya ba to? Parang di na siya yung dati kong kausap. Mag-stalk siya. Titingnan niya kung sino mga kausap mo. Titignan niya kung sino may bago sa buhay mo. Pero hindi mo siya pinansin. Naiwan siyang nagtataka. Paano siya naging ganyan? At bakit hindi ko siya pinansin noon? Biglang tahimik na makabuluhan. Wala kang post for 1 month. Tapos biglang lumabas ka sa LinkedIn o TikTok video ng ibang tao na may sinasabing, ang taong to sobrang focused. Wala kang maririnig na reklamo. Tahimik pero nakakapagpatakbo ng buong team. Nakikita niya yon. Hindi ka nagsalita. Pero narebrand ka na sa isipan niya. Babala, huwag gamitin para mang-gaslight. Ang identity shift ay hindi para magpanggap, hindi para mag-flex, hindi para mag-revenge glow-up lang. Ang tunay na stoic identity shift ay rooted sa inner growth. Hindi para balikan kanya, kundi para mas piliin mong balikan ang sarili mo. Kapag naging side effect lang ang pagkahabol niya, ibig sabihin tama ang direksyon mo. Kung gusto mong hindi lang siya magtaka kung nasaan ka, kundi magtanong kung sino ka na ngayon, gamitin mo ang identity shift. Magbago ka hindi para makuha siya, kundi para matauhan siya sa taong binitawan niya noon. Paano kung hindi mo na siya habulin, pero siya ang mapipilitang harapin ang sarili niyang emosyon? Hindi dahil gusto mong bumalik siya, kundi dahil natutunan mong hindi mo na siya kailangan. Nagamit mo na ang mystery effect para maguluhan siya kung anong role mo sa buhay niya. Trigger anchor, para kahit wala ka, maramdaman ka pa rin. Identity shift, para baguhin ang pagkakakilala niya sa'yo. Pero bakit parang may mga babae pa rin na hindi gumagalaw? Parang chill pa rin sila. Parang wala pa rin silang urgency. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo pa nagagamit ang pinakamakapangyarihang weapon ng isang stoic. Ang kakayahang iharap ang babae sa sarili niyang emosyon. Ang tawag dito ay the stoic emotional mirror. Maraming babae ang magaling magpanggap na wala silang nararamdaman. Nakapag-move on na sila. Wala silang pake kung wala ka na. Pero deep inside, lumalalim ang emotional tension. Ang problema, hindi nila ito kinakaharap. Bakit? Kasi palagi mong tinatakpan. Kapag nagre-reach out ka agad, kapag nagpaparamdam ka kahit di siya nag-effort,
Kapag naghahanap ka ng validation mula sa kanya, binibigyan mo siya ng escape. Bakit pa siya magfa-face ng emotion niya kung ikaw na mismo ang nagdadala ng closure? Every time na pinakita mong gusto mo pa siya, nabibigyan mo siya ng safety net na hindi niya kailangan harapin ang guilt, loss, or longing. Kaya ang bonus hack na ito ay kakaiba. Hindi ka na lang nawawala. Ginagamit mo ang katahimikan mo para paharapin siya sa sarili niyang damdamin. Ano ang stoic emotional mirror? Iyo ay ang intentional at disiplinadong pag-alis ng validation, reaction at pursuit, hindi para manghila, kundi para hayaan siyang makita kung sino siya kapag wala ka. Tuning to mirror na hindi nagsasalita, pero pinapakita ang totoo niyang emosyon. Kapag wala ka, hindi na niya maipasa ang sakit. Wala nang lalaking magpapatunay na okay pa rin siya. Wala nang energy na galing sa'yo para panatiliing buo ang ego niya. At sa katahimikan, dun siya mas natututo. Dun siya mas nasasaktan. Dun siya mas natatakot. Paano gamitin ang stoic emotional mirror? Huwag mong sagipin ang ego niya. Kapag nakita mong nagpo-post siya ng moving on quotes or self-love content, huwag mong pasukin ang eksena. Huwag mong i-message. Huwag mong i-like. Huwag mong pansinin. Ang ego ng babae, kapag hindi nasustentuhan ng external attention, unti-unting pumapalya. At sa oras na yon, mararamdaman niya ang vacuum na dati ikaw ang sumasalo. Hayaan mong maranasan niya ang kakulangan dahil doon siya magigising. Let her confront the echo. Walang message. Walang posts. Walang pasaring. Let the silence speak for you. Ang utak ng babae ay natural na nag-fill ng blanks. At kapag tahimik ka, mas malakas ang echo sa isipan niya. Ang dating simpleng, okay lang ako, nagiging, bakit hindi siya nag-react? Wala ba siyang nararamdaman? May iba na ba siya? Paano kung hindi na siya babalik? At tandaan, ang sariling tanong niya sa sarili niya, yun ang pinakamasakit. Disengage without bitterness. Hindi ka galit. Hindi ka nagbablame. Hindi ka naglalabas ng sama ng loob. You're simply absent, calmly, peacefully. Bakit? Kasi ang tunay na stoic hindi kailangang sumigaw para marinig. Kapag nakita niya na kahit wala ka, payapa ka, hindi niya matanggap. Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba naapektuhan? Hindi mo ba siya namimiss? Ito ang bumabaliktad sa power dynamic. Ikaw na ang gumising. Siya na ang hindi matahimik. Allow her to feel her loss fully. Kapag palaging may trail ka, hindi niya mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Pero kapag wala ka na talaga, at naramdaman niyang hindi ka na babalik, unless siya ang gumawa ng hakbang, dun niya mararamdaman ang tunay na pagkawala. Hindi lang kawalan ng lalaki, kundi kawalan ng lalaking hindi siya kinailangan para maging buo. Sa isang psychological paper mula sa APA Journal of Emotional Processing, napag-alaman na ang mga taong avoidant sa emotions ay mas natututo at nagkakaroon ng clarity kapag hindi nila makuha ang usual na emotional escape nila. Kapag inalis mo ang validation, ang utak ay mapipilitang humarap sa emosyonal na mirror. Saan ako nagkamali? Bakit hindi siya affected? Bakit ako ang naiwan? Ano ba ang problema ko? At yan ang simula ng paghabol. Hindi dahil sa gusto niya ng pagmamahal, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na may halaga pa siya sa'yo. At habang mas iniisip niya yun, mas ikaw ang tumitira sa utak niya. Real life scenes, ang tunay na stoic. Nawala na pero nandyan pa rin. Yung nag-post siya ng healing era pero walang sagot. Nag-post siya ng something like, "Finally, I'm choosing myself. Healing is painful but necessary." Dati reply ka agad, "I'm happy for you. You deserve peace." Ngayon, tahimik ka lang. Walang comment. Walang like. Walang pansin. Ang epekto, siya mismo ang nagtataka. Bakit wala siyang sinabi? Hindi ba niya nakita? Hindi ba siya na-touch? Ito ang makapaikot ng gabi niya. Bigla ka na lang nawala, walang explanation. Walang drama. Walang pasaring. Walang goodbye. Umalis ka lang, tahimik, galing sa lugar ng peace. Buwan ang lumipas. Ngayon, siya ang biglang nagpaparamdam. "Hey, naalala lang kita. Kamusta ka na?" Bigla kitang napanaginipan. Hindi dahil namimiss ka niya talaga, kundi dahil nagising na siya sa mirror na iniwan mo. MGA Babala, don't fake detachment. Ang stoic emotional mirror ay hindi umaandar kung bitter ka, may mga parinig ka, may post ka na pa deep pero halatang nangaasar. Sinusubukan mong mapansin pa rin kahit di ka nagre-reach out. Kailangan mong maging totoo sa detachment mo.
Ang silence mo ay hindi dapat performance. Ito ay reflection ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit sino. Kung ginamit mo ang lahat ng hack na ito, mystery, trigger, identity shift, emotional mirror, at ginawa mo ito ng tahimik, consistent at totoo, hahabulin ka niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Mag-comment ka sa baba. Tahimik ako, pero siya ang naiingayan sa damdamin niya. Kung handa ka nang gamitin ang ultimate stoic weapon. And kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay mo bilang isang lalaking hindi humahabol, mag-subscribe ka na ngayon. Dito sa channel na ito, hindi tayo nagpapakyut para sa babae. Tayo ang gumagawa ng sarili nating halaga na kahit hindi tayo piliin, tayo pa rin ang panalo. Like this video, share it sa mga kaibigan mong kailangan ng lakas ng loob. At tandaan, hindi mo kailangan habulin ang taong pinili kang bitawan. Ang tunay na panalo, tahimik lang, pero hindi makalimutan.